Mahalagang malaman na magigilagay ng ating panahon. Magiging friendly nga ba yung weather sa pagde-date natin mamaya? Ang mga kasagutan ihahatid po sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga rin sa'yo. Alright, Mr. Galang, patuloy po nating binabantayan yung isang low pressure area o LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nagdadala naman sa atin ng trough sa Mindanao region. Kamusta nga po ba yung lagay ng LPA na ito? May posibilidad bang pumasok ito sa ating bansa? Sa ngayon po itong LPA na ito, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility kung makikita natin sa ating satellite images. At pag po sinabi nating trough, ito po yung extended area niya ang nakakaapekto dito sa Mindanao. Kaya inaasahan po natin na mula 2 hanggang 3 araw, bago pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility ay malulusaw din po itong LPA na ito. Alright, magandang balita po yan na malulusaw nga po itong low pressure area na ito. Pero bagaman nasa labas pa po ito ng bansa, no, magdadala po ito ng mga pag-ulan. No? Alin po ba mga lugar ang makararanas ng maulang panahon? Ito pong trough ng low pressure area, apektado po itong mga kababayan natin sa Mindanao. Cloudy na may light to moderate rains po ang maapektuhan ng mga kababayan natin dyan. Samantalang itong Visayas at itong bahagi ng Luzon, apektado po yan ng ating northeast monsoon. Ito pong Luzon, pulo-pulong mahinang pag-ulan, samantalang ang Visayas, maulap po na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman ang mararanasan. Alright, puntahan naman po natin ngayon yung tail end of a cold front, Mr. Galang. No? Nalusaw na po itong tail end of a cold front or rather na nag-diffuse po ito. Ano po bang sanhi ng pagkawala ng nasabing weather system? Sa ngayon, ito pong binabantayan natin kahapon na tail end of cold front, medyo bumaba na at lumakas itong northeast monsoon kaya bali na-dissipate na itong binabantayan natin tail end ng cold front. Dahil po sa paglakas yan ng northeast monsoon o yung amihan. Alright mga kababayan, yung tail end of a cold front nga po dyan sa Visayas nawala na po. So asahan po natin na ang makakaapekto ngayong araw, ito nga pong tinatawag natin na northeast monsoon. At dito nga po sa atin, Mr. Galang, gaya nga po ng inyo nabanggit, no, particular po sa hilagang bahagi ng Luzon, patuloy nating nararanasan ng epekto ng hanging amihan. And having said that, malamig po ngayon nakapagdulot po ba ito ng malamig na panahon? Ano nga po ba yung top 5 lowest temperature na ating naitala? Nanguna pa rin po ang Baguio sa pagtatala ng pinakamababang temperatura kahapon, 11.5 degrees Celsius po ang naitala rito. Sinundan po ito ng Basco na nakapagtala ng 16.8 degrees Celsius, Lawag 17 degrees Celsius, pumang-apat po ang Tugigaraw na nakapagtala po ng 18 degrees Celsius. At ang panglima, ito pong Vigan na 18.1 degrees Celsius naman po ang naitala kahapon. Alright mga kababayan, kung mapapansin nyo po, no, medyo nag-drop na naman ng bahagya yung ating mga temperatura at dahil nga po yan sa paglakas ng northeast monsoon. At kung mapapansin nyo nga po ngayong umaga, malamig ang panahong ating nararanasan at yan nga po dulot ng nasabing weather system. At Mr. Galang, ito po dagdag kaalaman lang po, no, kasalukuyang nananalasa ngayon sa Estados Unidos si Winter Storm Pax. Bukod po sa snow, dala-dala rin ito ang sleet at freezing rain. Ano nga po ba itong sleet at freezing rain na ating tinatawag at anong mga panganib po ba ang maaari nitong idulot? Ang sleet po at ang freezing rain ay isang uri din ng precipitation na tinatawag. Ang sleet po, dadaan po yan sa layer ng atmosphere na kung saan babagsak po ito as snowflakes at dadaan po sa layer na below freezing point ang temperatura at magiging liquid pansamantala. At babalik naman po, dadaan naman po ito sa layer na kung saan malamig ang hangin natin at magyeyelo po ito at babagsak sa lupa na as sleet. Samantalang itong freezing rain naman, babagsak po una as snowflakes, dadaan sa mas malalim o mas malaking layer ng warm air na kung saan below freezing point ang temperature, magiging tubig at aabot po sa lupa kung saan ang temperature doon ay below freezing point na naman, tatama sa lupa at sakto sa pagtama nito ay magiging yelo po ito at tumatama po ito sa mga yero, kable ng kuryente, mga puno at kung saan pagtama, magiging yelo nga po ito. Alright mga kababayan, nalaman nga po natin ngayon ang pinagkaiba ng freezing rain at sleet. At yan nga po kasi ngayon ay kasalukuyang nararanasan sa Estados Unidos dahil nga po kay Winter Storm Pax. At ito bilang panghuli na lamang po Mr. Galang, no, magiging maaliwalas po ba ngayon ang panahon na mararanasan natin ngayong Biyernes, araw ng mga puso? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa at ganoon na rin po inyong mga reminders para sa ating mga kababayan given the said weather conditions.
Paalala po sa mga kababayan natin, ito pong Luzon at Visayas, apektado ng northeast monsoon o amihan. Ang Luzon po makakaranas ng pulo-pulong mahinang pag-ulan, ang Visayas makulimlim na panahon na may mahinang pag-ulan, samantalang ang Mindanao apektado po ng trough ng isang low pressure area at makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At paalala po sa mga kababayan natin na magde-date mamaya at maniguro po magdala na rin po ng pwedeng panangga sa anumang pag-ambon na mararanasan ngayon. Alright, maraming salamat po. Narinig po natin si Mr. Galang, no? Magdala po tayo ng payong today doon may mga posibilidad pa rin ng pag-ulan. At siguro para nga naman na matching sa Valentine's Day ang ating payong, siguro gawin nating pula, no? Para nga naman na in keeping with the celebration of this day's affair. Maraming salamat. At mga kababayan, atin pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster June Galang.